Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Tatlong pares na suntukan po ang ating tatalakayin ngayon. Nagulat ako, March 1 na pala ngayon. So, ibig sabihin, may laban mamayang gabi, which is Kyoguchi at Olascuaga. Doon po sa bansang Japan po yan gaganapin. Jose Valenzuela at Gary Antoine Russell, bukas po ito. Dahil doon man yan sa Barclays, Brooklyn, na kung saan ang main event naman sa labanan na yun ay ang Gervonta Tank Davis at Lamont Roach. Sa mga bakbakan na ito, tayo po'y maghayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawin comparison, detalyado sana ang ating gagawin na pagtatalakay. Kaso mga idol, hindi ko po maidetalye ngayon kasi nga nabigla ako at hindi ko po naaral ang mga galaw ng magkabilang panig. Ganun pa man, nandun pa rin yung ating pagtatalakay sa comparison. Oo. At inanyon ko rin po kayo na panoorin ang kabang video at sa ganun makakuha kayo ng mga basihan, idea sa inyong pipiliin na sa tingin po nyo ay may malaking chance sa pagpanalo dito po sa suntukan. Maring pabor kayo sa aking prediction o pananaw, maring hindi din. Nasa inyo po ang huling desisyon. Bago naman natin ito simulan para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpa dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana support na po sa pamamagitan po na pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumubaybay dito sa ating munting channel. Tapos puso po unong papasalamat sa inyong lahat. Wala po nung Swords PH kung wala rin po kayo mga idol. So, hindi na natin ito patagalin pa. Nawasan, simulan na natin. Mga idol, una natin tatalakayin ang laban mamayang gabi sa bansang Japan. Anthony Olascuaga kontra Hiroto Kyoguchi. So, alamin muna natin nasa panig ng challenger dahil ang kampiyon dito ay si Olascuaga, hawak niya ang WBO World Flyweight title. So, si Hiroto Kyoguchi as a pro boxer, may presibong kartada naman ito na 19 wins with 12 wins coming by way of knockout. May 2 talo. Ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanyang 2 talo, isang bisyo sa katingin po ng technical knockout ito or knockout. May edad 31 anyos at ang height 5 foot and 4 inches, weight 64 inches. Orthodox ang stance, ang count ratio 63.16%. Last fight nito last year. Aktibo ito mga idol. Noong saan sa experience naman ito, dating world champion ito mga idol. Oo. At sa uri naman ng kinalaban, nakatikim ito ng kauna-unahang talo sa mga kamay sa kapwa niya Japanese fighter na si Tiraji. Kinshiro Tiraji. Noon saan mga idol, nung unang lang pagharap, tinalo niya si Tiraji by the technical knockout. Pero nung rematch, siya naman po ang na-knockout sa laban kontra Tiraji, kaya 1-1 sila. At doon naman po sa ating kababayan na si Benz Paras, 2-1. Unang pagharap nila, challenger si Paras sa IBF ni Tiraji, nitong si Kyoguchi. Noon saan talo si Paras by split decision or majority decision. Sa rematch mga idol, which is wala ng titulo itong si Kyoguchi, tinalo naman siya ni Paras at nagkaroon ng trilogy, talo ulit si Vince Paras mga idol. So yan po ang karanasan na taglay-taglay ni Kyoguchi sa skills boxer puncher. So sa panig ng kampiyon na si Anthony Olascuaga, bilang isang professional boxer, may impresibong kartada naman ito na 8 wins with 6 wins coming by way of knockout, may isang talo. Ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanya nag-isang talo, technical knockout ang kanyang sinapit. May 26 anyos at ang height ito 5 foot and 4 at reach nito ay 65.5 inches at orthodox ang kanyang stance, sa count ratio 75%. Experience, kasalukuyan siyang world champion ngayon. At ang kaisa-isang tumalo sa kanya mga idol ay si Kinshiro Tiraji din noong 2023 by 9th round technical knockout. So pareho pala itong tinalo ni Kinshiro Tiraji. Oo, si Kyoguchi at Olascuaga. So, comparison, doon yung ganapin ang bakbakan sa baluarte ni Kyoguchi sa bansang Japan. So, advantage po yan, lalo na kung magkaroon lang ng close fight ticket sa scorecard. Dahil di may iwasan yung salitang hometown decision, favoritism, kasama ang politika sa boxing. Ngayon, sa panig naman ni Olascuaga, as a world champion, may mga pribilehiyo din po yan, na kung saan pagka naging closed fight, dikit din sa scorecard, posible din sabihin ng mga hurado na hindi naging sapat ang nagawa ng challenger para maagaw, makuha nito ang titulo. So, dyan mga idol comparison, 50-50 na kung saan parehong may mga advantage at disadvantage. Ngayon, dadako naman tayo
sa height, reach, power. Magkasintangkad lang sila mga idol, 5'4" at sa reach lamang po ng 1.5 inches si Olascuaga. Sa power, parehong power puncher ito. Excuse me po. Knockout ratio ni Olascuaga is 75%. 63% naman ang knockout ratio ni Kyoguchi. So parehong power puncher, pero lamang sa power si Olascuaga, which is 75% ang kanyang knockout ratio. Oo. Pero labanan ito ng power puncher dahil hindi po masasabi nating hindi power puncher si kumbaga, knockout artist kontra power puncher, ganun po ang kinalalabasan nito. Knockout artist si Olascuaga, power puncher si Kyoguchi. Sa skills, mga idol, di po magkakalayo. All around, parang all around itong si Olascuaga, tapos boxer puncher si 65-45, 55 55-45 pala. Oo, in favor of Olascuaga sa skills. So konti lang po ang diferensya. So dito sa labanan na ito mga idol, sa comparison natin, masasabi kong 55-45 in favor of Olascuaga. Oo. 55-45 in favor of Olascuaga. Ibig sabihin, pagka ganun lang ka, konti, kaliit ang diferensya, which is 5%, may laban ang challenger. Automatic po yan. So ngayon, prediction na tayo. Prediction ko po dyan, Olascuaga ako dyan by technical knockout. Kung di man magawa ni Olascuaga ang in-knockout yan, gamit ang hand speed with power, posible niya may dominant laban. So, pabor pa rin ako kay Olascuaga na mananalo sa pamamagitan ng knockoutan or sa puntusan. Pero pagka nawi sa puntusan mga idol, sabi ko nga, dahil isang boxer puncher din itong si Kyoguchi, doon pa sa kanyang baluarte gaganapin ang laban at mataas din po ang kanyang knockout ratio. So dito, di malayo din na manalo si Kyoguchi. Oo, hindi kataka-taka o kagalat-gulat yan para sa akin na mananalo. Isang talentadong boxer din po yan at siyempre dating world champion. Diyan, sa tingin ko, kung manalo itong si Kyoguchi sa pamamagitan po ng unanimous decision or split decision. At siyempre, dahil mataas ang kanyang knockout ratio, posible din niyang ma-knockout sa pamamagitan ng body shot si Olascuaga. Akat sa mukha, pwede rin kasi mataas ang kanyang knockout ratio. So, madaling salita mga idol, may laban po itong challenger dito sa naturang sagupaan. Oo, may laban po talaga yan. Bagamat para sa akin llamado si Olascuaga, pero may laban po ang challenger na kung saan mga major advantage din po mga idol. So ngayon, dadako naman tayo sa bakbakan sa pagitan ni Jose Valenzuela at Gary Antoine Russell. Mga idol, magsisilbing challenger si Gary Antoine Russell dito sa labanan. Kasi nga, hawak ni Jose Valenzuela ang WBA World Super Lightweight title. So, ngayon, alamin mo natin ang background dito sa magkabilang panig at unahin natin sa panig nitong si Gary Antoine Russell. Si Gary Antoine Russell mga idol ay bilang isang professional boxer, may impresibong kartada naman ito na 17 wins, all wins coming by web knockout, may isang talo. May edad na 28 anyos at ang height 5'10", reach 69 inches, southpaw stance, although 100%. Last fight, nakasagupa nito si Alberto Puelo. Na kung saan talo si Russell sa kanunang pagkakataon by split decision. Skills itong si Gary Antoine Russell mga idol. Pressure fighter, brawler, aggressive fighter. Taglay ang power, siyempre, timing, accuracy. Pagdating sa depensa, hindi ito mahigpit sa depensa mga idol. Swarmer type ito. Matindi sa pressurean. So sa panig naman ni Jose Valenzuela, as a pro boxer, may impresibong kartada na nito na 12 wins. Tapos may isang talo lang din yata yan. Height 5'9", reach 69 inches, southpaw stance, knockout ratio 64.29%. Last fight, last year. At ang experience nito, kasalukuyang world champion. At ang nagpalasap ng talo by knockout dito kay Jose Valenzuela, bagsakan sila ni Jose De Los Santos, hindi ako nagkakamali. Basta De Los Santos yung mga idol. Yun ang nakasagupa niya. Noon saan, nakatikim siya doon ng knockout. Pero bagsakan sila, magandang laban yun. Kaso nga lang, talagang nadaig siya doon. Pero sa laban naman niya kay Colbert, 1-1 sila. At syempre, kasama sa tinalo niya, ang current world champion noon, na si Pitbull Cross. Noon saan hindi umubra ang pag-agresibo ni Cross mga idol. Dahil hindi maabot mga suntok ni Cross. So, si Jose Valenzuela,
sa last fight nito ay masasabi nating technical kung lumalaban. Oo, technical siya kung lumalaban. Ganun pa man, may mga pagkakataon sumasabay. So all around ang kalabasan talaga pagka ano. Kasi may nakita akong laban nito na nakipagsabayan. So masasabi kong maraming galaw si Valenzuela. Ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison sa height sa edad 28 anyos kontra siyempre bata pa rin naman si Valenzuela, wala pa rin naman itong 30. So pareho na sa prime ang dalawang maglalaban. Sa height, reach, power, lamang po si Gary Antoine Rosell. Mas matangkad si Rosell ang 1 inch. Tapos sa power 100%, tapos 64% ang contribution ni Valenzuela. So knockout artist kontra power puncher po mga idol ang kalalabasan. Ngayon sa eksperyensya, masasabi kong 50-50. Ngayon doon naman sa skills, lamang si Valenzuela. Pero yung mga kalamangan ni Valenzuela sa skills as all around ay malimit ang nahihirapan ang mga yan sa mga aggressive fighter, volume puncher, which is yun nga opposite ang galaw ng dalawang maglalaban. Mahilig si Rosell sa abante, pag pressure sa katunggali. Si Jose Valenzuela naman ay ano din, as all around, epektibo din siya sa opensa. Kahit din po sa defensive style, epektibo din po siya. Pero yun nga, dito sa labanan na ito, masasabi kong hindi ito madaling laban para kay Valenzuela. Oo. Pero lamang siya sa skill, so ibig sabihin marami siyang magagawa dito kung paano niya ma-utilize. Once na magadistansya si Jose Valenzuela, yun ang kanyang chance na makapagpatama ng magandang patama. At syempre, kahit sa puntusan, pwede siyang mananalo. Ganun pa man, dadako na tayo sa, yun nga, sa comparison. So, 55-45 in favor of Valenzuela. Ngayon, prediction ko naman dyan mga idol, prediction ko Gary Antoine Rosell by technical knockout 1-9 or 1-10, ganon. Doon saan, gamit ang kanyang power at pag-agresibo, posibleng malingat itong si Valenzuela at sanhin ang mapupuruhan. Oo. Kasi nga, yung bugso mga idol ng suntok, yun ang isa sa mahirap doon, kahit technical fighter ka pa. Kung yung naalala, Floyd Mayweather kontra, ang pangalan nun, si Maidana ba yun? Unang harap nila, talo si Mayweather doon, sa pabugso-bugso ni Maidana. Lamang, siyempre, dahil Amerikano. So, ito mga idol, dahil pareho namang Amerikano si Valenzuela at Rosell. So, ano ito, nasa local lang sila, local. Bansa nila gaganapin laban eh. So, yun nga, Gary Antoine Rosell ako dyan, nakautan o puntusan. At sa panig ni Valenzuela, dahil siya po ang nakakalamang dito, so, masasabi kong sa panig ni Valenzuela, dahil 55-45 in favor sa kanya, so, once na mapanatili niya ang distansya dito mga idol, yun ang chance niya makapagpatama ng solido, sanhing nang pwedeng ma-knock-out din niya itong si Gary Antoine Rosell at pwede rin niyang ma-outbox itong si Rosell kasi nga all-around boxer si Jose Valenzuela. So, hindi katakataka na mananalo yan kasi nga siya po ang kinikilala kong llamado dito sa laban. Oo. So, knock-outan o puntusan din. Pero mas malaki ang posibilidad na sa puntusan, posibleng mananalo itong si Valenzuela. Oo, kasi nga, once na mawi sa puntusan mga idol at close sa scorecard at siya po ang kampiyon ngayon sa kasalukuyan, posibleng sabihin lang ng mga hurado hindi naging sapat ang nagawa ng challenger once na close fight. Which is, yon ang advantage ng isang kampiyon mga idol. So ngayon, dadako naman tayo sa main event. Gervonta Tank Davis kontra Lamont Roach. So, alamin muna natin ang background dito sa magkabilang panig. Unahin natin sa challenger. Lamont Roach sa challenger, may impressive kartada. 25 wins, 10 wins coming by way of knockout. May isang talo at may isang tabla. Kasalukuyang world champion sa super featherweight division, hawak ang WBA. May edad na BWBA niya sa tanghit 5 foot and 7 inches reach. 68 inches orthodox ang stance of ratio 40%. Last fight, June 28, 2024. Nagasagopa si Fergal Macuri, panalo by 8 round technical knockout. Itong si Lamont Roach. At ang kaunahang boxingiron tumalo kay Lamont Roach ay itong si Jamel Herring. So sa skills naman ni Lamont Roach, mga idol, boxer puncher para sa akin. Pressure, pero di rin basta-basta pumapasok sa rin sa katunggali, ginagamitan niya ng distansya.
Ginagamitan niya ng suntok na epektibo sa distansya. Jab 1 to combination. At lumalaban din ito ng sabayan. May mga laban dito na nakita ko na sumasabay. Counter-puncher o counter-punching style, defensive style, mayroon din siya. Which is yung kanya defensive style, back pedal or step back at moving around sa kanyang katunggali. Taglay hand speed, timing, accuracy. Bagamat mababa ang kanya knockout ratio, nawabot lamang sa 40%, pero madidiin din ito kung bumabato na suntok, mga idol. Timing, accuracy pa mayroon. So sa padiglaban ni Tank Davis, kasalukuyang world champion sa lightweight division, hawak ang WBA. May Percibo Cartada, 30 wins with 28 wins, coming by way of knockout, undefeated. May edad na 30 anyos, height 5 foot and 5.5 inches. Reach 67.5 inches. Southpaw stance, knockout ratio 93.33%. Last fight, June 15, 2024. Frank Martin, na kung saan panalo itong si Davis by 5th round or 8th round technical or knockout. 8th round knockout. Karanasan experience nitong si Gervonta Tank Davis, mga idol. Siya po ay dating 3 division world champion. Oo, 3 division world champion. Nag-world champion sa super featherweight, sa lightweight, at doon po sa super lightweight o junior welterweight division. Mga nakasagupa nito, magngalalan tayo ng dalawa, bagamat marami na itong mga nakasagupa. Siyempre, Mario Barrios, Leo Santa Cruz, si Pitbull Cross, Gamboa, marami na. Oo. Skills nitong si Gervonta Tank Davis, all around din po ito. All around boxer, taglay power, timing, accuracy. So, dadako na tayo sa ating comparison. So, magsisilbing challenger itong si Lamont Road sa laban. So, advantage kay Davis yan. Pangalawa, for the first time, mapapalaban si Lamont Roach dito sa lightweight division. Although, isang baitang lang din naman ang pagitan, which is, pag galing ka sa lightweight, bababa ka doon sa super featherweight. Pag tumaas ka, lightweight na yon mula sa super featherweight. So, pero ganun pa man mga idol, ang katanungan naman natin dito, kung madala ba ni Lamont Roach ang kanyang tibay, ang kanyang liksi, ang kanyang hand speed, at syempre kahit paano yung bigat ng kanyang suntok. Hindi lahat ng boksingero kayang magpatintiro sa division, mga idol. Yun ang isa sa mga palaala ko dyan. Kaya disadvantage po ito. So dalawa na disadvantage ni Lamont Roach. Challenger at bago sa division. So ngayon, sa height, reach, power. So mas matangkad itong si Roach ng 1.5 inches. Sa reach, half inch lamang pa rin si Roach. Ngunit bawi sa power si Davis, which is 93% nga ang kanya knockout ratio. So height, reach lamang si Roach, pero bawi si Davis pagdating sa power. Southpaw kontra orthodox ay hindi na bago. Para kay Roach, para kay Davis ang mapapalaban sa southpaw or orthodox, or else hindi kapareho nila ng stance. So sa activity pero aktibo. Sa experience mga idol, lamang po si Tank Davis sa experience. 60-40 sa experience. So dito mga idol, masasabi ko na 60-40 in favor of Davis. So ang tayong tsansa nitong si Lamont Roach ay ang upset. Kaya dong sports, may tsansa bang maka-upset itong si Lamont Roach? Oo naman, this is boxing, anything can happen. Once na makuha niya ang distansya kay Davis, yun ang kanyang tsansa manalo sa pamamagitan po ng puntusan. Kaya dong sports, may tsansa bang manalo sa pamamagitan ng knockout si Lamont Roach? This is boxing, anything can happen. Bagamat hindi ito kilalang knockout artist, may tsansa yan. Malay natin, makapagpatama yan ng solido na kayang itumba, mapatulog si Tank Davis. Kasi si Davis, mga idol, masasabi kong may tibay lang din yan. Hindi pa yan yung sinasabi nating matibay. Ganun pa man, dahil 60-40, automatic na sa prediction ko, Gervonta Tank Davis by knockout 1-9 or 1-10. Oo. Gervonta Tank Davis ako dyan. Kung mawin sa puntusan, Gervonta Tank Davis pa rin ako. Posible niya may domina ang buong laban. Ganun pa man, yun nga, may laban si Roach kung sa puntusan kasi nga matangkad. Pero tandaan natin na hindi bago para kay Tank Davis ang mapapalaban sa mas matangkad pa sa kanya. Which is napalaban na nga ito sa isang 6-footer na si Mario Barrios. Oh. Kaya mga idol, kabang-abang na laban din ito. Kasi nga, challenge ito para sa panig ni Roach
At syempre, para kay Davis naman, dapat lang niyang patunayan na talagang siya ang hari kasi siya po ang rank 1 sa lightweight division. Ayon po sa Boxrec. So kabang-abang na laban po ito at bukas na po yan ating masasaksihan. At mamayang gabi, ayan laban naman ni Hiroto Kiguchi kontra Luis Cuaga. So hanggang dito na lamang ito po ng Sports PH. God bless sa ating lahat.